Right? Ito naman ang pag-usapan natin. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatids. So, hindi ho ba, nung nakarang araw, ay merong isang colonel, si Monggao, ang nag-post sa kanyang FB na SOCMED account na siya ay nagbibitiw na ng kanyang pagsuporta sa ating Pangulo. Diba? At sabi niya nga rito, ay mga kababayan, Muslim po itong si Monggao, ha. Converted to Islam ito. Kaya may ganyan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaya pareho sila ni Robin Padilla. Yan po'y papuri sa Diyos kay Allah. Sabi niya, may the peace, blessings, and mercy of God be upon us all, effective today, Thursday, 8 January 2026. Siya raw, with his 34 years of active service, reaffirms my support to the AFP and the state as mandated by the Constitution. So Filipino, I am respectfully withdrawing, effective daw. So ibig sabihin, katumbas na ito ng kanyang pagbibitiw. No, sabi niya, I am respectfully withdrawing my personal support. Biglang bawi, personal support to Mr. Ferdinand, hindi na ho President, Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Sobra na, tama na. Noong 1986, merong karugtong yan, sobra na, tama na, palitan na. Diba? So ngayon, ganyan lang. Sobra na, tama na. Yung kay Enrile ba yun? Yung kay Ramos? Enough is enough, Mr. President. So ito yung kanya. Ito naman, Malaninoy style naman. The Filipino people is worth fighting for. Kay Ninoy is dying for. Mabuhay ang Pilipinas. Ngayon, yung mga nagsasabi na itong si Monggao ay siya daw ay awol. Hindi po siya awol. Okay, tawag dito, vacation break. Naka Christmas break po ito. At yun nga ho, kagabi sumuko po ito. Colonel Monggao right now. Okay, at around 9:30 this evening, Colonel Monggao voluntarily turned himself in. And just at the right time because malapit na kasi ma-terminate yung kanyang break. Kanyang yun, malapit nang ma-terminate yung kanyang break kasi year's break. So he voluntarily surrendered himself, turned himself in. And tama sinabi ko, sumuko, 'di ba? And we had a lot to talk about this evening and he is fully cooperating with us. What sanctions will he have to suffer for what he did? That is something that will be determined after we have completed the investigation. So there. Ano pa i-imbestigahan nyo dun? Pinost niya eh. Alam niyo kung ba't ngayon ko lang ito kinontent? Kasi tinitingnan ko ang isang possibility. Hindi kaya ito possible na na-hack yung account since nag-December? Kasi nung nagkaraang buwan, naging talamak po yung mga kalokohan sa SOCMED. I believe a day or 2 days ago, may kapitbahay ako na nagsabi sa akin na, bossing, pasensya ka na, may gumaya ng tawag ko sa'yo na bossing. Sabi niya. Ang tira kasi nahack yung account niya, hindi niya alam. Ang PM sa akin ay, may laman ba ang GCash mo? Yun. Siyempre, madaling mamulot ng kopya ng GCash sa internet. Pinadalhan ko na may 1 million mahigit yung GCash ko. Tapos yung number ay 1234560 ganon, tapos 1234567 ganon yung nakalagay hanggang 11 digits. Hindi napansin. Ang sabi, baka naman po pwedeng pajikasan mo muna ako. 3K lang. Babalik ko sa iyo bukas. Siyempre hindi ko pinansin. Aware ako doon since last year pa. Umiiral na yung ganyan. So,
Hindi ko akalain na meron akong kapitbahay na tatamaan din ng mga manloloko na yan. Hindi niya alam na hack yung account niya. Kasi meron ding nag-PM sa kanya na ganon, nakasama ko dati sa barangay sa Lupon, manadali din na na-hack din yung account. At lahat ng mga friends niya sa FB, sa Messenger, na pinadalhan ng ganong parehong message. Oh. Meron pa kanya nagre-request na mag-video ka nga, tapos send mo dito, lagay mo rito, na, uy, ako to. Ganun lang. Tapos magsesend na ng message yun. Pati yung kanyang video. Yun. So yun isang tinitignan ko. Kaya lang ho, walang Colonel Monggao o asawa o isa sa tatlong asawa niya o dalawang asawa niya ang nagpo-post na na-hack yung account. So ibig sabihin, talaga pong sinadya niya ito, yung post na yan. Iyan yung kanyang nasa kalooban. Oh, seryoso talaga siya diyan. So ano yung iimbestigahan pa doon na malaliman? 'Di ba? Kaya sabi rito, investigation is underway to determine possible administrative and legal charges that may be imposed. Yan. Ito yung kinabukasan nito ha. Kinagabihan din nung pag-post, nabasa ng AFP nito ni Mike Lohico, ang ginawa niya ay nirelieve niya. Ibig sabihin, tinanggal niya sa pwesto bilang commander ng training support group si Monggao at nilipat niya po sa sa tanggapan ng Commander Training Command o ng Office of the Commander Training Command. Ibig sabihin, pure administrative yung kanyang bagong pwesto ni Monggao. So, ngayon, tuloy natin yung video. There are a lot of things that we wanted to determine. What we saw was the post that, what he posted on social media last night. And syempre, so positive talaga na may post na, 'di ba? Kaya lang nga nangyari, pagka-post bora. Ang problema, ito, maraming mga nakakita na ng kopya bago pa niya na-post. Yung sinasabi, think before you click. Kasi kapag yan ay na-post mo na, hindi mo sigurado kung ilan ang mga posibleng nakakita. 'Di ba? Kaya nga yung kaso po na libel, may singit ko lang, yung regular libel, yung na-publish, yun, para maging libel, isa sa requirements, kailangan meron kang maisasubmit din na statements ng testimonya ng mga testigo na nagsasabing nabasa nila yung post na nakapublish. Pero dito ho sa online, hindi po requirement yun. Para maging libelous, yung maging defamatory, maging masanksyon ng batas. Hindi ho requirement. Kasi nga, buong mundo pwedeng makakita ng post. Hindi kinakailangan na na meron kang patunay na may nakabasa. Pwedeng pagka-post mo, in a split second na nakita mo, pag-refresh mo, nandun na, i-delete mo. Hindi ka nakakasiguro. And that what exactly happened here. Nakita agad, na-screenshot agad nila merong mag-post agad si Pokis, nakita ng AFP, 'di ba? So ngayon, na-relieve tuloy siya kaagad-agad. Ngayon, halimbawa dito nagkapaliwanagan sila, nagkalinawan, 'di ba? Binawi niya yung kanyang sinabi. Well, pwedeng hindi na po siya diyan makakasuhan. Pero kinakailangan niya na manumpa, mag-reaffirm ng kanyang pagsumpa sa Pangulo ng suporta. Kasi ganito lang po yan kasimple. Ang mga sundalo po natin, ang kanilang pinakatinututukan, hindi po yung politiko Kasi sila'y sundalo ng bansa. Okay? Para protektahan ang seguridad ng ating bansa, hindi po ng politiko. Now, bakit nadadamay ang politiko? Kasi yun ang may mandato ng taong bayan. Kaya nga sinasabi ko nga pumili tayo ng matino. Piliin natin, ibase natin sa kakayanan at nagawa ng tao. Base natin sa track record. 'Di ba? Ganun, hindi sa apelido,
hindi sa bunganga, hindi sa matikas. Kailangan ano na nagawa niya nang sa ganun makakasiguro tayo. Kasi kung pumalpak, puro patayan ang nangyari, puro murahan, tayo ho ang magdudusa, titiisin natin yan. Hindi natin pwedeng tawagin ng AFP na once and for all, di ba? Itama nyo yung pagkakamali natin o yung pagkakamali namin. Hindi ho ganun. Tayo pumili, taong bayan, sila ang AFP, they will protect what we chose. Ganun po yung sistema. And then kaya sinasabi na they are loyal to the Constitution. The President is not the Constitution. Pero bahagi ng kanilang trabaho ay protektahan ang sambayanang Pilipino. At bahagi ng pagprotektang yon sa interes ng sambayanang Pilipino para makaiwas sa kaguluhan, sa civil war o kung anumang internal conflict, kinakailangan nilang manatiling neutral. At damay doon ang pagprotekta sa Pangulo. Kaya nga, in cases of invasion, lawless violence, diba? The AFP, the President as a Commander-in-Chief may call out such an armed forces of the Philippines to suppress lawless violence. And ang tawag po doon ay emergency. Yung kay Gloria Arroyo, i-comment nyo kung alam nyo pa yon. Binanggit ko na dati yon. Yung state of emergency. Di ba? Yung ganon. Or magdeklara ang Pangulo ng martial law. Kaya ng pagka-martial law, walang kwenta. Ang martial law, hindi po katulad na nung panahon ni Apo Lakay na ang 1973 Constitution, binigyan siya ng absolute na kapangyarihan. Pwedeng magsara ng Senado, ng Kongreso. Unlike ngayon, walang ganong kapangyarihan ng Pangulo. Kontrolado siya sa simula ng Senado at Kongreso. Kailangan ma-justify niya. Pero kung state of emergency, yun, hindi kailangan ng Kongreso, hindi kailangan ng Senado na mag-affirm. Pero, hindi pwedeng isara ang Senado at Kongreso. Okay? Yun ang nasa Constitution natin. Now, we want to know the predicators of why he posted that. And try to see. Alam nyo kung bakit pa nila iimbestigahan ito? Gusto nila pong malaman sino-sino ang baka posible na merong nag-uudyok sa kanya. Posibleng merong nakapenetrate na sa kanilang loob sa AFP at ito ngayon ay parang bacteria, diba? O parang virus ng zombie apocalypse nung kagaya sa pelikula, nagkakahawaan ng sakit hanggang sa maging parang cancer na rin sila sa AFP. At sila na ngayon ang mag-away. Yun ang gusto nilang malaman. Kung meron bang nag-udyok sa'yo, meron bang nambuyo sa'yo. Alright? So yun ang ibig sabihin yan. Now, nung kinalkal ko po, dahil dyan, kinalkal ko yung kanyang FB account. Nako po, ang nakita ko po naman ay ito muna. Ayan o. Ito yung account niya, Odi Monggao. Yan. Yung kay Pokis na nagtatanga-tangahan kunwari na bakit ako? Bakit ako inaresto? Nagpapahayag lang naman kami ng aming saloobin. Kahit na inciting to sedition talaga ang ginagawa at ang layunin ay mapabagsak si PBBM. Dahil kung hindi layunin na mapabagsak ang Pangulo, hindi niya mababanggit man lang na bangag, na patunayang magnanakaw. Saan niya napatunayan? Diba? Ayan o. Babad na babad. Then eto pa, yung pinaka-idol ng mga nagmi-mutiny. Eto, si Gringo Onasan. Tapos eto rin. Then Congressman Lepiste. Diba? Nakita niya rin yung post nito na sa DPWH project na may budget na 8 billion na nakatag
sa Office of the President. Oh. Bilang proponent sa files ni Yumaong Yusek Cabral. Alam niyo, ito yung malaking kagaguhan eh. Di ba, Presidente, magpapa-insertion? Di ba? Ang gagawin lang naman doon, DPWH, kayo yung magdidetermine. Pag binigyan kayo ng listahan coming from Office of the President or from the President himself, di ba? Isasama nyo yun, not as insertion. Kasi kapag sinabi nating insertion, ang ibig sabihin po noon ay meron na pong nayari na. Pero dinadagdagan, sinisingitan. Ganun. 'Di ba? Masyado nilang nagamit ng todo-todo kahit na mali na yung pagkakapakahulugan sa salitang insertion. Pag piniprepare ang NEP, walang insertion doon. Request ang tawag doon. Na pakisama naman ito. 'Di ba? Kasi ito pa, si De Leon, yun ang mga gatong sa kanya eh. Plus ito pa, si Commander Dado Tago. Kaya nga nag-isip niya, sabi niya, nagnakaw na nga, may bonus pa na 2 million. Diba? Yan, babad na babad siya dyan. Tapos ito yung fake news peddler na nasa Amerika. Yung bastos na si Dean Chase. Na nag-post na merong karumal-dumal na pinagagawa raw si na PBBM doon. Na kaya si PBBM ay tinorbo ni Mr. T sa Wetpacks. Ginaya pa sa kanya na bading. Yan. Babad na babad dyan si Odi. Diba? Yan o. Yan siya babad na babad. Now, balikan natin itong post ni post ito ni Puso ni Bok. Isang aktibong sundalo na nagso-social media. So sabi niya rito, hindi ito tapang, ito ay paglabag at matinding katrayduran sa sandatahang lakas sa bansa. Kami mga sundalo, hindi kami politiko, hindi kami influencer, hindi kami naghahanap ng palakpak sa social media. Kami ay nanumpa sa saligang batas sa Republika at sa chain of command. Ibig sabihin ng chain of command mula sa presidente, gagalang nila yan bilang tuno nila. And then, iyan ang pundasyon ng pagiging sundalo. Kaya malinaw naming sinasabi na ang pampublikong pagtalikod ng isang aktibong opisyal sa Pangulo bilang Commander-in-Chief ay hindi simpleng opinion. That's correct. It's a personal decision actually. Hindi ito paninindigan. Ito ay malinaw na insubordination. Tama. Kasi dapat kung magbibitiw ka ng suporta or yung personal support sa Pangulo, dapat magbitiw ka muna sa pwesto. Dapat ganon. Sabi nga, you cannot criticize your unit unless, di ba, umalis ka na. Nag-resign ka na. Lumayas ka na sa unit na yan. Saka mo sila ngayon, criticize. Now, ay pa rito, pero sa mga nagtatanong, sino nga ba etong si Colonel Odi Monggao? Bakit niya ginawa ang mga ginawa niya? Batay sa beripikadong ulat, according to verified report daw, si Monggao pala ay hayagang nagrereklamo. Reklamador. Matapos hindi ma-promote bilang general noong 1 taon. Pero alam nyo to be honest with you, hinanap ko yung mga report, ganon. Wala ho talaga akong nakuhang report. Baka kayo may nakita. Wala akong nahanap talagang report na, kasi ang sabi nga, yung kanyang appointment ay diyan sa diyan sa Commission on Appointment ay na-bypass. Walang ganon. Kaya hindi ako naniniwala na it has something to do
with his promotion. Dahil wala akong nakitang ebidensya eh. Ngayon, mas pinapaniwalaan ko na laso ng isipan nito doon sa mga post, doon sa mga DDS narratives na pinagpapanood niya palagi. Doon. Siguro lang ginagawa ito, no? Petics mode. Dapat ilagay sa frontline, ano? Doon sa Mindoro. Sabi pa rito, noong isang taon dahil sa isyong may kinalaman umano sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Yung sinasabing kalusugang pangkaisipan, ito yung cerebral malaria, yung falciparum. Sabi, this is the most likely to progress to severe potentially fatal forms with central nervous system involvement, and acute renal failure, severe anemia, or acute respiratory distress syndrome. Yan po yung mga palatandaan. So may epekto ito sa neurological, ibig sabihin sa mga nerves, sa utak, yan. Possible sa movements ng tao. Now, balikan natin ito. Sabi niya, ayon sa ulat, falciparum malaria siya, kaya naaapektuhan ang pag-iisip niya. Minsan napapraning siya, ganon. Nakatakda dapat siyang magretiro ngayong May 15 at kasalukuyang siyang nasa New Year's break. Okay, hindi po awol ha. Mas nakakabahala, may mga naging ulat din mula sa kanilang naging estudyante kung saan may sinasabing may mga pagkakataon na habang siya ay nagtuturo sa klase, sinasabi niyang may paparating umanong mga alien sa Pilipinas. Yung literal na alien, ha, tinutukoy niya rito. Sabi yan, tinutukoy niya ang mga alien bilang banyagang bansa. Inakala ng mga estudyante niya na ang tinutukoy niya ay mga alien na bilang mga banyagang bansa, like America, yung gano'n. Kalauna, napag-alaman nilang literal pala niyang tinutukoy ang mga nilalang o alien mula sa ibang planeta. So siguro habang nagdi-discuss, guys, ganito yung gagawin nating estratehiya. Kailangan dito kayo pumwesto. Kailangan tumago kayo sa likod ng puwetan ng Kalabaw, dun sa Luneta. At nakita ninyo yung kilometer zero. Simbolo yan. Nalalapagan ng mga alien. Nako po, patay tayo nito. Biglang babanat. Kung nakikita ninyo ron, naka-perpendicular yan, straight line yan. Yung kilometer zero, yung flag, at yung rebulto ni Jose Rizal, naka-straight line yan. So, kasi may astronomical eklabones, physicistness, kung ano-ano pa. Kasi darating yung mga alien. Parang tipong ganun eh, no? Sabay magtatanong ngayon, alien? Praning pala to eh, no? Ay nako. So natural, hindi ho po pwedeng i-promote na maging general pa. Ma-promote pa ito. 'Di ba? Kasi hahawak yan ng mabigat na posisyon. Ikinakailangan muna na masiguro na nasa matino siyang pag-iisip. 'Yun. Kasi po, bakit hinahabol ang pagiging general? Dagdag sweldo, pampalaki ng pension, lalo na May 2026 magre-retiro na pala. Totoo yan, marami ho talagang maghahangad na maging general ma-promote. Apparently, wala lang kasi akong talaga nakuhang dokumento eh. Hirap maghanap ha. Tapos wala rin akong makukuha. Ito pa, ayon sa mga matagal nang nakakakilala sa kanya sa aming hanay, mula pa noong siya ay isa pa lamang kadete, kilala na siya bilang isang whiner or reklamador. Yun. Alam ko, intrigador, reklamador pala. Ang pinakamasaklap ayon sa Intel community, siya ay may direktang ugnayan sa mga Chinese officials at dumadalo sa mga aktibidad ng Chinese community, kabilang ng mga okasyong
may kaugnayan sa Chinese Nako, sa PLA, nako po. Eh baka baka kaya gusto maging general, ano? Siyempre, madadagdagan ng kapangyarihan 'yan. Oh, tapos ano pala, may impluwensya ng 'di ba, nataniman ng mga Chinese malamang ito, ng mga Chinese narratives. Baka magulat ka na lang po na o baka naman ho tinakot na ano, yung style ni Amy Marcos, nakita ko yung mga missile, ang dami, nakatutok na sa atin. Naalala niyo yung si Amy nagaganon? Oh, baka ho pinanood sa kanya yun, natakot. Grabe ka naman, baliw na nga, traitor pa. Tinakot sa kwento siguro, di ba, sa palabas. Baka nakapanood na nun. Sabi, bilang, ayun, at dito pumapasok ang mas malaking usapin. That's correct, di ba? About loyalty na yan. Kaya pala sabi ni Lohiko, maraming napag-usapan sila. Baka na-discuss din yung mga alien. Bilang sundalo, simple lang ang paninindigan namin. Ang rango ay hindi entitlement. Hindi dahil matagal ka na sa serbisyo ay automatic ka magkakaroon ka na ng bituin sa balikat. Marami sa amin, Hanay, ang nagretiro ng tahimik, walang drama, walang ingay. Tinanggap namin na may malinaw na pamantayan ng AFP at hindi lahat ay pumapasa roon. Tama, di ba? Gagawin mong general, ano ba naman trabaho niyan? Dapat ang ginagawang general, yung mga nasa mabibigat na tungkulin. Di ba? Hindi yung nasa loob ng classroom. Sabi, kung may opisyal na palaging may reklamo, laging may sama ng loob at laging may dahilan kung bakit dapat siya ang pinili, nako, tingin ko, in the first place, hindi na dapat ito na pwesto ng AFP. Di ba? May problema pala to sa sa takbo ng pag-iisip. Hindi baliw ha. Ibig sabihin, hindi nakapagtataka na laging disgruntled soldier ang status nito. Sabi, dahilan kung bakit dapat siyang pinili, natural lang may magtanong kaming kapwa niya sundalo, ikaw ba ay uri ng leader na gusto naming sundan sa giyera? Tama, di ba? Ba't kaya pipiliin mo? Mamaya may order sa inyo. Tapos kinabatutan. Di ba? Dadabog-dabog. Tayo inasign dito sa frontline. Tayo naman eh. Anong tingin nila sa atin? Balat gabi? Pag naulanan, dudulas ang tubig. Hindi bala no? Dabog-dabog. Tapos may napahamak. Hindi pa nakaposisyon ng maigi. May napahamak dahil nagdadabog siya. Di ba? Yung mga tao niya naghihintay ng order. Ibig sabihin, out of focus sa trabaho. Delikado nga naman yan. Diba? Sa loob ng organisasyon, hindi lang matalino o haba ng serbisyo ang tinitingnan. Mahalaga ang asal, disiplina sa pananalita at ang kakayanang manatiling grounded, lalo na kung ikaw ay nagtuturo at humuhubog ng mga susunod na sundalo. Tama nga naman, tapos tataniman mo na may eling darating. Naku po. At malinaw rin sa amin ang isang linyang hindi dapat kailanman nilalampasan. Ang sundalo ay hindi dapat pinanggagalingan ng kablabuan, haka-haka o mga kwentong sumisira sa kredibilidad ng institusyon. So yan po yung mga yan ang inaalam ng AFP ngayon. Malaman, baka meron ng ganyan na nagtatanim ng mga pagdududa, ng mga paghihinala. So, kung may sama ka ng loob, pwede ka na mag-private, may tamang proseso, hindi rant, hindi parinig, hindi paawa. Sa AFP, ang bituin hindi hinihingi, binibigay ito kapag buo ang tiwala ng institusyon. At kung wala iyon, tanggapin. Ganun talaga ang buhay sundalo. Tahimik, marangal, disiplinado. Hindi lahat ng nagiging general. Hindi lahat nagiging general, pero lahat to pwedeng maging professional. Diba? Tama. At ngayon, pinatunayan lang ni Colonel Mongao na nararapat lang na hindi siya ma-promote o na-promote. Importanteng tandaan na may hangganan. Tingin ko yung hindi to na-promote last year, hindi dahil po na-bypass. Kasi wala nga ako nakuha record talaga. Baka kayo meron. Share naman. Tingin ko, kasi ngayon pong 2026, meron ako nakuhang PDF copy ng mga
pending for approval ng Commission on Appointment. Wala rin ang pangalan niya doon. Tingin ko sa dalawang pagkakataon naging nakakontribute 'yon ng pag ganyan na mabwisit na dahil hindi siya isinasali sa promotion. Diba? Yung sinasabi nito, pwede mo namang i-challenge yan. May mga proseso. Eto. Ang sandata ng sundalo ay disiplina kapag ginamit mo ang posisyon mo para questionin sa publiko ang chain of command, binabasag mo ang pundasyon ng professional na sandatahang lakas na at inilalagay mo sa panganibang tiwala ng bayan. Tama. Alam mo yung ganitong sinasabi niya na nalalagay sa panganibang tiwala ng bayan, ibig sabihin ito na itong mga kasundaluhan ng AFP ang huling titignan ng taong bayan. Di ba? Kaya lang kung makikita na ngayon sa kanila, nakagaya ng ginagawa ni Monggao, may mga issues pala. Tapos kumbaga idadamay na lang yung taong bayan sa kanyang kapraningan na wala siyang moral ascendancy, ganun-ganon. Diba in the first place? Hindi naman presidente pumipili lang ipopromote eh. Diba? Yung commission on appointment ang nag-a-approve yan. Oh. Diba? Ang konsensya ng sundalo ay hindi dinadaan sa Facebook, dinadaan ito sa loob ng sistema, sa tamang proseso at sa command channels. Kung may reklamo, may daan. Kung may duda, may mekanismo. Ang paglabas na publiko ng iyong personal na reklamo at hayagan mong pagtalikod sa chain of command habang aktibo ka pa sa serbisyo ay hindi tapang. Ito ay paglabag sa sinumpaang tungkulin mo. At kapag nasira ang panunumpa, nasisira ang institusyon, right? Linawin din natin ito nang walang paligoy. Walang kudeta, walang kilusan, walang dibisyon o pagkakawatak-watak sa hanay naming mga sundalo. Ang ginawa ni Colonel Monggao ay sarili niyang aksyon bilang isang individual at hindi kailanman refleksyon ng buo naming hanay. Ang sandatahang lakas ay nananatiling profesional, disiplinado at tapat sa constitutional at sa legal na chain of command. Huwag ninyo kaming idamay, huwag ninyo kaming gamitin. Tama. Kasi alam niyo naman mga panawagan, pag magbitiw si PBBM, AFP, dapat kampihan ng taong bayan. 'Di ba? Para saan? Mapabagsak si PBBM sa pwesto, mapaalis. Sino makikinabang? Para kanino yung ginagawa nila? Tapos gagamitin ng AFP. Bakit? DDS lang ba ang taong bayan? Karampot lang sila sa taong bayan. They are the ones who must adjust. 'Di ba? Hindi yung nakararami ang mag-a-adjust sa kanila. Buti sana kung yung kanilang sinasambang si Duterte, inosente. Sabi ni Marlon, questionable pa lang mental state at loyalty sa bansa, kaya wag na tayong magtaka kung makikita natin ito kasama ng mga DDS later on. Correct. Iyak. Sabi niya, may babala kami sa mga gustong makisakay sa mga anti-government groups. Nako, mga DDS yan, tsaka mga APs. Sa mga destabilizers, sila uli yan. At sa mga naghahanap ng marirecruit gamit ang isyong ito, sila uli yan. Tumigil kayo. Tumigil daw kayo. Ang ginagawa ninyo ay hindi pagmamahal sa bayan. Ito ay tahasang pagsira sa institusyon, nagtatanggol sa Republika. Ang hukbo ay hindi laruan ng politika at hindi megaphone ng personal na galit. Para sa mga batang sundalo, makinig kayo. Huwag ninyo itong gawing ehemplo. Huwag ninyo itong tularan. Ang tunay na sundalo ay marunong maghintay, marunong tumahimik at marunong sumunod. Kahit mabigat, ang dangal ng sundalo ay hindi nasusukat sa tapang magsalita, kundi sa lakas ng loob na manatiling tapat sa sinumpaang tungkulin. Diba? Ito ang paninindigan ng Puso ni Bok. So shoutout kay Puso ni Bok, paki-follow po yan sa FB. Okay?
Yeah, from Luna Norman, thank you. I admire you. And then from attorney, sabi niya, the AFP is required by the Constitution to be professional, disciplined, and a political institution. Ibig sabihin, walang pinapanigang side sa politika. Its loyalty is to the Constitution and the Filipino people, not to any individual politicians. Or shall I say, politicians. Diba? Ngayon, meron pa ho akong isang nahagilap. Ito ano ba? 2018 ata ito? 2018 tama. During promotion para maging colonel siya. Sabi dito, there was a light moment during the Halos-Hos Committee public hearing when Lacson and Onasan noted an entry in the CA document filed by a Lieutenant Colonel Odi Mongao that he has 3 wives. Aba, malupit, babaero. Bakit po siya nagkaroon ng tatlong asawa? So pinagpaliwanag. Sabi ni Mongao, meron siyang kasalukuyang 2 asawa. Pagkatapos daw yung kanyang unang asawa ay sumakabilang bahay. Okay, ulitin ko, sumakabilang bahay ang una niyang asawa. Yan. Still, Onasan did not let go until Mongao explained the 2 other wives. Sabi niya, the explanation of Mongao is that he has 2 other wives after he was converted into a Muslim faith. Doon kasi pinapayagan. Di ba? Parang si Freddy Aguilar. Para hindi makasuhan dahil sobrang bata yung kanyang inasawa, nag-Muslim. Kasi pwede yun doon. While Christians are allowed to have only 1 wife, the Muslim faith allows a man to have 4 wives. Diba? So yan, si Mongao. Kaya yung unang salita niya may rakat mo rin ganon. Ginabanggit ni Robin. Okay, so yun po. So abangan na lang natin mga darating na araw kung etong si si Mongao magbabago, kung magre-retract ba, 'di ba? Kasi siya mismo nag-delete din ang kanyang post kaagad o baka na-notify agad na i-relieve ka namin. 'Di ba? Kaya pinag-post mura.